Shalom. Shalom, isang pinagpalang araw, isang pinagpalang umaga sa ating lahat. Binabati ko ng isang mapayapa, ligtas na araw ng Martes ang bawat isa na dumaan or dadaan or makikisa sa atin sa araw na ito. Ligtas ang ating mga mahal sa buhay kasama ng ating mga ari-arian at mga taong malalapit sa atin. At narito na naman tayo ngayon sa ginagawa nating Preaching in the Wilderness series. Bagamat tila nagiging inconsistent na yung ginagawa natin. Kasi we are too busy, mga kapatid. Kaya from time to time na may mga bakante tayong pagkakataon ay ginagawa natin ito. Kung saan binabasa natin ang Ebanghelyo ng Panginoon na binabasa sa lahat ng mga Katolikong simbahan sa buong daigdig. At pinagninilayan natin ito at ganun din ay tinatalakay din natin from time to time ang ating pananampalatayang Katoliko at sumasagot din tayo sa mga katanungan abot ng ating kakayahan. And then ginagawa natin ito para yung tinatawag nating Preaching in the Wilderness series, sapagkat alam naman natin ngayon na bagamat napakalawak nitong platform na TikTok, hindi naman natin masigurado na marami ang makikinig sa atin. Pero ginagawa natin ito bilang pagtupad sa sinasabi sa banal na kasulatan na sinasabi sa 2 Timothy chapter 4 na preach the word of God in season or out of season, whether it is inconvenient or inconvenient, mga kapatid. Okay? At inaangkin natin ang sinasabi sa 2 Corinthians chapter 10 verses 4 to 5, that the weapon of our battle are not of flesh, but are enormously capable of destroying fortresses. We destroy arguments and every pretension raising itself against the knowledge of God, and taking every thought captive in obedience to Christ. Mga kapatid. Yan. Renzel, God bless. Follow si Renzel. Okay. So the gospel of the day is taken from the gospel according to St. Luke chapter 19, verses 1 to 10. Glory to you, Lord. He came in Jericho and intended to pass through the town. Now a man there named Zacchaeus, who was a chief tax collector and also a wealthy man, was seeking to see who Jesus was, but he could not see him because of the crowd, for he was short in stature. So he ran ahead and climbed a sycamore tree in order to see Jesus. Who was about to pass that way. When he reached the place, Jesus looked up and said to him, Zacchaeus, come down quickly, for today I must stay at your house. And he came down and quickly and received him with joy. When they all saw this, they began to grumble, saying, He has gone to stay at the house of a sinner. But Zacchaeus stood there and said to the Lord, Behold, half of my possessions, Lord, I shall give to the poor, and if I have extorted anything from anyone, I shall repay it 4 times. 4 times over. And Jesus said to him, Today salvation has come to this house, because this man too is a descendant of Abraham. For the Son of Man has come to seek and to save what was lost. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Yan, mga kapatid. So,
Ang kwento ng Ebanghelyo ngayon ay nakasentro kay Zacchaeus, kung saan si Zacchaeus ang sinasabi rito isang mayaman na chief tax collector. So maaring tauhan niya si Saint Matthew. Okay. So most possibly. Or itong si Zacchaeus, ang pagka-describe sa kanya, isang siyang pandak. Pero siya ay mayaman at siguro si Zacchaeus ay marami na po siyang narinig about the Lord Jesus Christ. Kaya sabi niya, now a man there named Zacchaeus was a chief tax collector and also a wealthy man was seeking to see who Jesus was. So gusto niyang makita ang Panginoon Kristo, makilala ang Panginoon Kristo. Siguro marami na siyang narinig. At alam naman natin, ang mga tax collectors sa panahon na yon, mga kapatid, ay tinuturing ng mga Hudyo na mga traidor or a traitor sa kanilang bansa, sapagkat alam naman natin na during those times ay they are under the rule of the Roman Empire, di ba? So, yung tax na kukolektahin nila, halimbawa may quota, ay sinasabi ng mga nag-aaral ng Bible na may quota na ibinibigay yung imperyo, and then ikukolektahin nila yon, pero nilalagyan nila ng patong. Nilagyan nila ng patong at yung tax na yun ay of course mapupunta sa gobyerno ng Roma kasi they are under the rule of the empire. So, para silang panahon ngayon, so noong panahon natin, nagkaroon din tayo ng ganyang sistema kung saan yung mga tinatawag na traidor ay yung mga makapili. Di ba? Yung makapili, mga tinatawag ding traidor ng ating bayan noong panahon na yon, sapagkat they are serving in the sa Japanese Imperial Army, sa mga Hapon. Kasi di ba magtatakip sila ng isang bayong, makikita natin sa mga pelikula, aabot natin sa mga pelikula. Magtatakip ng bayong at may butas yung bayong at ituturo kung sino yung mga member or sympathizer ng Hukbalahap na kumakalaban sa Hapon. So, sa kanila, yun ang tinuturing, isa sa mga tinuturing nilang mga traidor, itong mga tax collector, mga kapatid. At itong si Zacchaeus, most possibly, ay wala po siyang kaibigang mga Hudyo. Bakit? Kasi yun nga, he's serving para sa mga Romano. So, most possibly, na marami siyang narinig na panlalait sa kanya. Marami siyang narinig na panunungayaw sa kanya. Siguro, pandak-pandak. Siguro narinig, pandak-mandak, traidor, parang ganon. Narinig, sinasabi sa kanya. Araw-araw. Wala siyang kaibigan, pero mayaman siya. So, yung nag-push sa kanya, most possibly, mga kapatid, we are assuming or are presuming kasi it's not written kung ano yung detalye. Pero yung naghangad siya na makita ang Panginoon Kristo, most possibly, yung kayamanan na meron siya ay hindi nakakasatisfy sa kanya. Kasi kung satisfied na siya sa kayamanan niya, okay na siya doon. Hindi na siya maghanap, hindi na siya maghahangad na alamin or kilanlin kung sino itong Panginoong Kristo. Diba? Kung sapat na sa kanya. Kasi kung sapat na siya, who are you? Diba? Who are you? I am a wealthy man, I have enough. Pero siguro, naramdaman ni Zacchaeus na despite of that wealth he has, still there is an emptiness inside of him. At yun nga, wala siyang, marami kang kayaman, wala ka namang kaibigan. Di ba?
At kuminsan, kahit sa ating panahon ngayon, kung mayaman ka, napakahirap mong malaman kung sino yung kaibigan mo. Kasi ang lagi mong isipin kapag may pera ka or may kayamanan ka, kaya baka ako kaibigan nito may gusto siyang hingin sa akin. May gusto siyang pabor sa akin. Kuminsan, nagiging balakid yun para malaman natin kung sino yung mga totoo nating kaibigan. Pero yung mga totoo nating kaibigan, nakikilala lamang natin na totoo natin sila kaibigan sa panahon na kung saan andun yung kagipitan natin. Di ba? Kahit yung mga tao na sinasabi nila mga barkada na, nariyamin na tayong narinig at experience natin yun. Na noong panahon na kung saan ay malakas pa sila. Kapag may ginuman sila, abuti na magdamag. Magkakasama sila. Pero nung nagkasakit, ni isa sa mga kasama niya sa inuman ay never nagpakita or nagpaabot man lang ng tulong. Siguro meron din. Pero yan yung narinig nating mga salita. Yan yung mga narinig nating sinasabi ng mga kaibigan sila noon. Lagi sila magkasama sa inuman, magkasama sa gala, sa gimmick. Pero nung nagkasakit, never na makita yung sinasabing kaibigan. Kaya nga makikita natin at makilala natin yung kaibigan sa panahon na wala tayo. Diyan mo makikita kung sino yung mga totoong tao. Kaya kung ikaw may pera ka, ang hirap mo to identify your friends, mga kapatid. So si Zaccheo, mas possibly, ganun ang nangyari sa kanya. Kung sapat na yung kayamanan na meron siya, he don't need to find Jesus who he was. Pero nung makita yung Panginoon sa Kristo, pandak po siya, mga kapatid. Nababa po yung kanyang height. Nababa po siya. So anong ginawa niya? Umakyat siya sa sycamore tree. At sabi nila, wala. Hindi ko lang alam kung meron tayong sycamore tree dito sa atin. Parang wala. Ang meron sa atin yung kamatsili. Diba? Kamatsili. Ang kamatsili, sa Iloilo, yung bunga niyan ay binibenta. At may health benefits yan. Parang dito sa tiyan, meron siyang gamot para sa tiyan. Nakakatulong siya. Ang sycamore tree ay, ano daw po ito, mga kapatid, matinik. Despite na matinik, sapagkat nagnanais si Zaccheo na makita ang Panginoon sa Kristo, umakyat sa sycamore tree. Diba? Mayaman ka, akyat ka sa puno na matinik. Ibig sabihin na mas mahalaga sa kanya yung makita niya ang Panginoon sa Kristo kaysa ego niya, kaysa sa pride niya. Sino kaya mayaman ganun, akyat sa puno na matinik para lang makita ang Panginoon sa Kristo? Diba? Sino bang tapos matinik pa, katulad sa ating kamatsili. Pero ibinaba ni Zaccheo yung kanyang sarili. Nagpakumbaba pa. That is a sign of humility, mga kapatid. Diba? Ibinaba ang mayaman ka. Parang katulad doon sa parable of the prodigal son. Diba sa parable of the prodigal doon sa Luke chapter 16, Luke chapter 15, verses 11 to 32, yung tatay doon mayaman, mga kapatid, tumakbo. Ay, ang mayaman na hindi daw po takbo. And most possibly, hindi yan aakyat ng puno. Di ba? Matinik pa. Ibig sabihin, nagpapakumbaba si Zaccheo sa hangad, dahilan sa hangad niya na makita at ma-encounter ang Panginoon. And because of that, kung babasahin natin, itong Luke chapter 19, verse 19, maigi, dumingala ang Panginoong Jesucristo sa dami ng tao. Try to imagine. Sa dami ng tao, maliit si Zaccheo, ang daming tao, pero napansin siya at nakilala siya ng Panginoong Jesucristo. Yun yung naging kapalit ng pagpakumbaba ni
Sakeo. Try to imagine nakilala siya ng Panginoong Kristo. Sa dami ng tao. Diba? So, itong instance na ito ay hindi lang ito mga kapatid na ganito. Di ba doon sa John chapter 1, si Nathanael, nung tinawag siya ng kanyang kapatid, nung papalapit na siya sa Panginoong Kristo, ay sinabi ng Panginoon na narito ang isang Hudyo na walang katulad. Di ba? Ano sabi doon? Puntahan natin para makita natin na John chapter 1 verse 43. Dito binibigyan natin ng emphasis ng mga kapatid. Okay. Dito sa John chapter 1 verse 43, the next day he decided to go to Galilee, and he found Philip, and Jesus said to him, "Follow me." Now Philip was from Bethsaida, the town of Andrew and Peter. Philip found Nathanael and told him, "We have found the one about whom Moses wrote in the law and the prophets, and also the prophets, Jesus, son of Joseph from Nazareth." Verse 46, but Nathanael said to him, "Can anything good come from Nazareth?" Philip said to him, "Come and see." Jesus saw Nathanael coming toward him and said to him, "Here is a true Israelite. There is no duplicity in him." Nathanael said to him, "How do you know me, Jesus? How do you know me?" Okay? Take note, Si Sakeo hindi kilala ng Panginoong Kristo. Hindi pa sila nag-meet. Wanted pa lang, gusto pa lang ni Sakeo na makita ang Panginoong Kristo. Kaya umakyat siya sa puno. Ganito, ito yung instance sa pareho mga kapatid. Paparating pa lang si Nathanael, binati na siya ng Panginoong Kristo. Ito yung tao na walang katulad. Okay? Sabi niya, Nathanael said to him, "How do you know me?" Jesus answered and said to him, "Before Philip called you, I saw you under the fig tree." So you see, bago ka pa man tawagin ni Philip, nakita na sa ilalim ng puno ng igos. So you see, that is why hindi nakapagtataka na sa dami-dami ng tao ay nakita kaagad ng Panginoong Kristo at pinansin kaagad ng Panginoong Kristo si Zacchaeus, mga kapatid. Okay. Hanapin ko muna yung booklet ko. May dadagdag tayo doon, mga kapatid. Okay. Wala lang You satisfy the hunger heart of gift of fine and sweet. At isa pa sa mga instance, mga kapatid, hindi ko makita. Okay? Isa pa sa mga instance na gusto nating bigyan ng liin kung bakit nakilala ng Panginoong Kristo si Zacchaeo. Okay, hanapin natin Okay. At isa pa, di ba naalala niyo yung sinisingil ang Panginoong Kristo at si San Pedro ng tax. Di ba? Naalala niyo yun? Anong sabi ng Panginoong Kristo kay San Pedro?
Sabi niya, para wala sila masabi sa atin, pumunta ka sa laot at mamingwit ka. Sabi niya, ang unang isda na mabingwit mo, may barya sa bibig niya, kunin mo at ibayad mo sa ating tax. Okay? That is in Matthew chapter 17, verses 24 to 27. So kaya hindi nakapagtataka na alam at kilala ng Panginoon Kristo si Zaccheo at naroon siya sa puno ng sikomoro. Okay? So nabanggit na natin kanina kay Felipe, ito pangatlo. Okay, isa pa. Okay. Sa Luke chapter 22, verse 10, diba? Ito pang-apat na situation. Naalala niyo, nagtanong mga alagad sa Panginoong Kristo. Sabi niya, saan mo gustong ipaghanda ka namin ng hapunang Pampaskwa? Dito sa Luke chapter 22, verse 10. Sumagot ang Panginoong Kristo. Sabi niya, pumunta kayo sa bayan. Pagdating niyo doon, may makikita kayong taon may pasan na jar. Carrying a jar. Follow him and ask kung saan tayo pwede magdiwang na hapunang Pampasko. And then pagdating nila doon, nakita nila yung tao carrying a jar. You see, that is ika-apat na situation. Yung panlima, okay, naalala niyo yung bago mag-triumphant, entry sa Jerusalem ang Panginoon Kristo. Di ba? Inutusan niya rin yung kanyang mga alagad. Pumunta kayo sa bayan at may makikita kayong donkey doon. Okay. Okay. Sa Matthew 21, verse 2, di ba? Inutusan ng Panginoon Kristo yung mga alagad niya. Sabi niya, pumunta kayo sa bayan. At pagpunta niyo doon, may makikita kayong donkey na nakatali. Kunin niyo. At yun yung sinakyan ng Panginoon Kristo sa kanyang pagpasok sa Jerusalem. You see? So hindi nakapagtataka why the Lord knew who Zaccheo was. And kung saan si Zaccheo nakita niya sa puno, bagamat maliit na mama. At sinabi ng Panginoon, Zaccheo, bumaba ka agad riyan, sapagkat ako'y pupunta sa inyo. Diba, mga kapatid? At noong dumating si Zaccheo sa kanilang bahay, nagbulong-bulungan yung mga tao na si Zaccheo ay alam nila na makasalanan pero nakikipagsalamuha ang Panginoon Kristo sa kanya. Kaya sabi ni Zaccheo, nag-declare siya, Panginoon, kung meron man ako nadayang sinuman, ibabalik ko ng 4 na ibayo. You see? Yun yung sinabi ni Zaccheo. And then sinagot ng Panginoong Kristo yung sinasabi ng mga tao sapagkat alam nila na makasalanan, nagbulong-bulungan sila. Ang sabi ng Panginoon, naparito ako para hanapin yung nawawala. Naparito ako para hanapin ang nawawala. Diba? Kahit basahin natin yung Luke chapter 15. Diba? Makikita rin natin dun yung paghahanap ng nawawala. Yung nawalang coins, sinanap. Isinaysay ng Panginoon Kristo. So out of 10 coins, bagamat isa lang yon, may natira pa siyang 9, pero pinili niya hanapin yung coins. At nung nakita niya yung coins, ay tinawag pa yung mga kapitbahay para makipag-celebrate sa kanya. At ganoon din, nung nawala yung out of 100 ships, nawala yung isa, hinanap din ng Panginoong Kristo yung isa. Then after na nakita
nakita ay tinawag din yung mga kapitbahay niya at sabi niya magdiwang tayo sapagkat yung nawawala kong tupa ay nakita ko. So then, na ganun din, sabi ng Panginoon Kristo, masigit na magdiriwang ang kaharian, ang mga anghel sa kalangitan sa isang makasalanan na magbalik loob sa Diyos. So, God is looking for those who are lost. Kasi sa Luke chapter 15, di ba? Hinahanap ng isang pastol. And alam naman natin na ang Panginoon Kristo ang mabuting pastol. Di ba? Nakalagay yan sa John chapter 10. I am the good shepherd. Di ba? Mabuting pastol siya. So, until now, ang Panginoong Kristo ay naghahanap din, patuloy pa rin naghahanap sa atin. At itong pagpapastol na ito ay diniligate niya, mga kapatid, sa kanyang mga alagad. Diba? Makikita naman natin yan. Na inutusan niya yung 12 na humayo. Then after that, ay nagdagdag pa siya ng 72. Then, indeed, he is a good shepherd because prior ng kanyang ascension, after his resurrection, prior ng kanyang ascension, ay bilang mabuting pastol, ipinagkatiwala niya ang pangalaga ng kanyang kawan, ng kanyang mga tupa kay San Pedro. Diba? Makikita natin yun. So, hindi niya iniwan yung kanyang mga alagad, yung kanyang mga tupa na walang mga ngalaga. That is why kung titingnan natin sa John chapter 21, verses 15 to 19, makikita natin doon na tinanong niya sa San Pedro, sabi niya, Pedro, mahal mo ba ako? Di ba 3 beses yun? Pangalagaan mo aking tupa, pakanin mo aking tupa. Nakalagay din sa John chapter 21, verses 15 to 19. So, itong mga nawawalang tupa ay i-delegate ng Panginoong Jesucristo yung paghanap sa kanila, sa atin. Lalo na yung mga magulang. You are a shepherd of your own little flock. Ang mga magulang, you are the shepherd of your own little flock. Kaya balang araw, kapag yung mga anak nyo ay nawawala, hahanapin yan sa inyo ng Panginoon. Di ba? Hahanapin ng Panginoon. Kasi it is not your flock, it is not your sheep. That is the sheep of the Lord, entrusted to you as a parent. Balang araw, kapag yung anak mo, bilang magulang ay nawala or nawawala, nagwawala, hahanapin yan ng Panginoon Jesucristo, ng Panginoon sa atin. Di ba? Si Cain, nung pinatay niya si Abel, hinanap ng Panginoon ang kanyang kapatid, where is your brother? Ano sagot ni Cain? Am I my brother's keeper? Am I my brother's keeper? Tanungin, kung ikaw magulang ka, ang tatanong sa atin ng Panginoon, iba, maaring ganito. Where is my sheep? Diba? Ikaw magulang ka, shepherd ka ng mga little flock mo, yung anak mo. Mga anak mo. Pag nawala yung anak mo, nalihis ng landas, lalayo sa Panginoon, you're supposed to find him and bring him back to the fold. Ibalik sa pananampalataya, and they're supposed to have faith. Kasi balang araw, hanapin yan ng pastol, ng chief shepherd. 1 Peter chapter 5, verse 4. Ang Panginoon Jesucristo sa kanyang pagbabalik ay gagawaran niya ng gantimpala. Magagawad ang chief shepherd ng gantimpala. So, most possibly, hanapin ng Panginoon yung mga tupa niya. Where is my sheep? I entrusted to you. Diba? Parang nagutan tayo. Lalo na yung kasama rin tayo ng mga lay leaders sa ating mga parokya. Lalo na yung mga kaparehan natin.
Kaya hindi pwede na may mga parishioner na nawawala na para bagang baliwala lang sa atin, mga kapatid. Kasi yan din ay hahanapin ng Panginoon sa atin. We are being delegated to be a shepherd of our own little flocks, our family, the community, the parish, the church as a whole. Pananagutan natin yan. So, isa kayo, sabi ng Panginoon, Jesucristo, na parito ako para hanapin yung mga nawawala. So, itong paghahanap na ito ng Panginoon continuous hanggang sa kasalukuyan. Kasi ayaw niya na tayo ay mapahamak. Yun yung sinasabi sa 1 Timothy chapter 2, verses 2 to 4. Na 3 to 4, kalooban ng Panginoon, lahat ay maligtas at makaalam ng katotohanan. So, hinahanap niya tayo. Okay. At tayo kanyang mga tupa, di ba? Ando naman yan sa Psalm 100. Sa Psalm 100, di ba mga kapatid, ang sabi dito? Psalm 100 verse 3. Okay? Know that the Lord is God, our Maker, on whom we belong, whose people we are, God's well-tended flock. Ayos. Tayo kabilang sa kawan ng Panginoon. God's well-tended flock. Okay? Tended, iniingatan ng Panginoon ang kanyang kawan. At ang kawang ito ay sinasabi niya doon sa John chapter 10, di ba? Verse 16. I have other sheep. Mayroon pa akong ibang mga tupa na wala sa kulungang ito. Ibig sabihin, sa kanyang iglesia, yung iglesyang itinatag ng Panginoon, hindi tinatag ng tao, mga kapatid, that I need to take care also so that there will be one flock and one shepherd. Okay? Isang kawan, isang pastol. Hindi maraming pastol, hindi maraming kawan. Kaya lagi kong inuulit-ulit yan na napakahalaga sa Panginoon the unity of His church. Kaya kung titingnan natin mga kapatid, sa start pa lang, ang sabi ng Panginoon, sabi niya, sa Matthew chapter 16 verse 18, upon this rock I will build my church. Hindi niya sinabi na upon this rock I will build my churches. And then kung ituloy-tuloy mo yan, basahin, makikita natin. Na then pagdating sa John chapter 10 verse 16, there will be one flock and one shepherd. Pagdating sa John 17, pinag-pray niya, I pray that they may be one. And then, kung babasahin din natin yung Matthew chapter 12, verse 30, ang nakalagay doon, sabi niya, ang hindi panig sa akin ay laban sa akin. Ang hindi tumutulong mag-ipon ay nagkakalab. So you see, very consistent. Pagdating sa Ephesians chapter 4, verse 5 to 6, sabi niya, there will be one flock. There will be one faith, one Lord, and one baptism. And then, kaya nga pagdating doon sa Romans chapter 16, verse 17 to 18, sinasabi doon na iwasan yung mga taong nagkikreate ng dissension. Meron pa, maliban doon sa Romans 16, 17 to 18, mga kapatid, basahin nyo. Naalala ko, tingnan ko, hanapin ko kung makikita ko yung first. Okay. Hanapin ko mga kapatid. Meron pa sa Corinthians, mga kapatid, sulat na St. Paul. So, ibig sabihin, makikita natin consistency, mga kapatid.
Okay. Sa 1 Corinthians chapter 5, verse 11, mga kapatid, ito meron sinasabi. Maliban na sa Romans 16:17 to 18, meron pa sinasabi si St. Paul sa community ng Corinth. Sabi dito, 1 Corinthians chapter 5, verse 11. Dito. Romans. Okay. So, hindi ko makita yung sa 1 Corinthians chapter 2, verse 10. Tingnan natin. Pero in Romans 16:17, mga kapatid, very clear. Okay? Okay. So Romans 16:17 to 18, very, very clear, mga kapatid, na sinasabi ni St. Paul na iwasan yung mga taong gumagawa ng, ito, basahin natin ha, Romans chapter 16, verse 17 to 18. Okay. I urge you, brothers, to watch out for those who create dissensions and obstacles in opposition to the teaching that you learn. Avoid them. For such people do not serve Lord Christ but their own appetites, and by fair and flattering speech they deceive the hearts of the innocent. So you see, kung pag nilayan natin maigi ito, malalaman natin kung sinutukoy ni San Pablo. Pinapaiwasan niya. At makikita natin sa John chapter 10 na isa ang kawan, isa ang pastol. At sinasabi doon sa John chapter 10 verse 10 na parito ang magnanakaw upang pumatay at magwasak. So sino nag-create ng pagkawasak? The devil. Sino nag-create ng dissension, ng division in the church, in the body of Christ? The devil. It's not the Holy Spirit. It's not the Holy Spirit. It's not the Lord. Kasi in the very beginning, He started one and He prayed for its unity. Kaya hindi ang Panginoon Kristo or ang Holy Spirit ang gumagawa ng pagkabahagi, but the devil. Kasi alam nyo ba, mga kapatid, ito baka yung hindi pa nakakabatid. Ang word na diablo na ina-attribute natin sa demonyo, yung word na diablo, ang etymology word daw po niyan, mga kapatid, is diabolos. At ang kahulugan ng diabolos is to divide, mga kapatid. So therefore, the work of the devil is to divide the body of Christ, divide the church. And it is not the work of the Holy Spirit. Bakit kinakailangan i-divide? That is the strategy of the devil. Divide and conquer. Diba? Kaya nga tingnan nyo, nagkahati-hati na yung body of Christ. At makikita natin na itong mga humiwalay sa atin, they are not anymore controllable kasi wala na silang kinikilalang authority. Kung ano na lang yung maisip nilang ipangaral. Di ba? Kaya nga mayroong ibang mga simbahan na nagkakasal na sila ng may same-sex union na sa kanila. Okay na sa kanila. Ina-approve nila yung abortion. At iba pa, mga kapatid. So you see? And meron nga akong alam, dahilan dun sa division na nangyayari sa body of Christ. Meron nga akong narinig kay Father Jeff nung sa Baguio, sabi niya, sa kanyang vlog si Father Jeff, na may apelido ni Father Jeff. So dito sa Facebook, yung taga Baguio na pare. Because of disunity in the body of Christ, yun daw yung dahilan kung bakit siya nag-convert sa Islam. You see? Because of that disunity. Yun yung nakita niya. Though,
Ang hindi niya nakita na ang Islam ay divided din. Di ba? May two major sect din ang Islam. Yung Shia, yung Shiites, at saka yung Sunni. Okay. Kaya nga, ako dati, ito sabihin ko sa inyo, ako dati talagang mahilig ako sa panalangin pa. Dati mahilig ako sa panalangin. Isa sa prayer ko is yung conversion of sinners. Conversion of sinners. Pero nitong huli, ang hindi lamang dapat conversion of sinners, kung ikaw totoong nagmamahal sa Panginoong Kristo, you will not anymore pray only for the conversion of sinners. And you will pray also for the unity of the believers of the Lord Jesus Christ. Because that is the prayer of the Lord Jesus Christ Himself in John 17. That is why hindi ikinatutuwa ng Panginoon Kristo yung pagsulpot ng iba't ibang mga sekta sa kasalukuyan. Never. Kasi that will contradict to what He prayed in John 17. To what He said in Matthew 16 verse 18, upon this rock I will build my church. Singular. And John chapter 10 verse 16, hindi niya sinabi doon, kung ang sinasabi ng Panginoon Kristo sa John chapter 10 verse 16, there will be more flocks and more shepherds. Tahimik na ako, hindi na ako magsasalita dyan. Okay lang, masaya na tayo, kanya-kanya na tayo. Pagdating ng linggo, hindi tayo nagbabatian kasi kanya-kanya tayong sekta, kanya-kanya tayong denominasyon. Okay lang yun, kasi kung ang sinabi ng Panginoon Kristo sa John chapter 10 verse 16, there will be more flocks and more shepherds, di wala na tayong magawa. Pero ang sinabi ng Panginoon, there will be one flock and one shepherd. Kaya nung undas ng All Saints Day, yun nga, nabanggit ko na yun, nakwento ko na yan sa Facebook ko, na merong mga nagpipreach doon sa kabilang kalye, katapat ng gate ng sementeryo. Tumabi ako doon, pinicturan ko pa sila, pero hindi ko binidyo yung mga pinagsasabi. Alam nyo, ang kinounter, hindi ko kinounter yung pinagsasabi nila, maging sa karatula nila, meron doon na kung i-counter ko, baka mapahiya lang sila. Lahat naman ng argumento nila, baka mapapahiya lang sila mukhaan. Hindi ako gumamit ng microphone or whatsoever. Ang nakatabi ko pala yung young pastor nila, kinausap ko. At yung topic na sinabi ko sa kanya, tinanong ko sa kanya, hindi ko kinounter yung sinasabi nila. Kasi kung i-counter ko, mga kapatid, baka mapapahiya lang sila. At actually, mapapahiya sila. Kahit sabihin mong Biblia pa ang gagamitin namin. Alam nyo, nung sinabi ko sa kanya, na kinausap ko, sabi ko, anong grupo kayo? Sabi ko, anong branch, sabi niya, kami, born again. Sabi ko, born again, pero anong branch of born again? Kasi marami yan. Sabi niya, galing sila sa Assemblies of God. Then, niraise ko sa kanya yung about itong sa unity. Sabi ko, okay lang ba sa Panginoon na ganito tayo, hindi tayo nagkakaisa? Hindi ko sila kinounter, mga kapatid, sa kung ano pinipreach nila. Iba yung kinuwan ko, doon ko sa kinuwan. At sinabi ko na sa kanya yung mga pinagsasabi ko ngayon, yung mga verses na yan. That the Lord Jesus Christ never intended and He will never be happy of what is happening right now in the church, of what is happening right now in the body of Christ. At kung totoong nagmamahal ka sa Panginoon, you will not only pray for the conversion of sinners, but you will also pray for the unity of the body of Christ. Because that is the prayer of the Lord Jesus Christ Himself in the Garden of Gethsemane. In John chapter 17, napakahaba niyan, mga kapatid. I pray that they may be one, so that the world will believe that you have sent me. Diba? Sa Romans, John 13:34 yata yun. Ito, mga kapatid. Isa yan sa pagkakilanlan ng mundo na tayo kay Kristo. Okay? So, if we are not united with each other, then may bahid yung testimony natin bilang mga alagad ng Panginoong Kristo. Kaya sa John 13:34-35.
So, tingnan natin kung tama. Okay. Ito sabi. I give you a new commandment, love one another as I have loved you, so you should love one another. This is how all we know that you are my disciples, if you have love for one another. So yun yung pagkakilanlan, pag-ibig. Pag-ibig nakalagay dito. Pero, if we are, bago natin ma-establish yung pag-ibig na yan, if we are divided, how can we love each other? Di ba? Dapat mag-umpisa yung love na yan sa unity. Kung hindi ka nga kaya mong makipag-isa sa Kanya, mamamahal mo pa kaya siya? Di ba, mga kapatid? At yung sinasabi ng Panginoon, I pray that they may be one. So dapat yung prayer natin, yung desire ng puso natin, naka-align sa desire ng Panginoon. Hindi niya talaga kalooban yan. Kaya nga dito sa John chapter, inabasa natin kanina, sa Psalm 100 verse 3, we are God's well-tended flocks. Tended flock. Alaga niya. Ibig sinabing alaga niya, iniingatan niya. Well-tended flock. Hindi nakalagay doon na well-tended flocks. O you see? At ang kawang ito ay pinagkatiwala niya sa pangangalaga kay San Pedro. Kaya tingnan mo, since si San Pedro ay pinagkatiwalaan lamang ng kawan ng Panginoon, ng mga tupa ng Panginoon, that is why he need also after him to appoint someone or to be chosen from among them to take care of the flock. That is why ito sa likod ko, hindi lang makita lahat sa background, di ba? Hindi lang makita sa background lahat. Pero nagpapasimula yan kay San Pedro at magtatapos dyan sa kay 266 si Pope Francis. Plus ngayon, 267 na yung ating Pope, si Pope Leo XIV, mga kapatid. So you see? Kasi isang kawan lang, mga kapatid. Okay. At si Sakeo, balik tayo sa Sakeo. So kinuha natin, mga kapatid, that God continuously seeking us. At ang paghahanap na ito ng Panginoon sa mga nawalang tupa niya is diniligate niya sa atin. Ang mga magulang, you are delegated to take care of your little flock. And you are the shepherd of your children. At yung mga kaparian natin, mga obispo natin, sila rin ay mga shepherd. Kaya nga sa 1 Peter chapter 5 verse 4, magbibigay ng reward ang chief shepherd sa kanyang pagbabalik. At nung sinabi ni Sakeo yun na ibabalik ko kung meron man siyang nadaya na sino man. Ibig sabihin, hindi na mahalaga kay Sakeo ang kayaman. Ang importante sa kanya ay ang Panginoong Kristo. Ito di ba may video ngayon si Father Jerry Orbos. Ang title niya is What is the Point? Hanapin niyo, mga kapatid. Ang ganda. What is the point? Okay. Hanapin ko kung paano ba ko sa inyo. Video ni Father Jerry Orbos. Share niyo, mga kapatid. Ano sabi doon ni Father Jerry? Ito, hanapin ko. Okay. Ito. Ang sabi ni Father Jerry Orbos, what's the point? No point, sabi niya, in using your limited life to chase unlimited money. Okay. No point in earning so much money for which you cannot live long enough to spend. Okay. No point in using your health to gain your wealth.
And then in the end, using your wealth to gain your health. And hanapin niyo mga kapatid, ang ganda pag nilayan. No point in working so hard to provide for the people with whom you have no time to spend with. Okay. What's the point? If you gain the whole world and you lose your soul. So you see? So, itong si Zacchaeus, it's not anymore after of money. Sabi niya, kung may nadaya ako, Panginoon. Kaya diniklear ng Panginoon, sabi niya, dumating ang kaligtasan sa sambayang ito sapagkat ito'y lahi din ni Abraham. Okay? At yan, tayo din mga kapatid. Ano sabi doon sa Galatians? Kanapin natin. Sa book of Galatians chapter, hanapin natin mga kapatid. Sabi niya, lahi din ni Abraham ito. Tayo meron din tayo sa Galatians chapter 3 verse sa Galatians chapter 3 verse 29 mga kapatid, ang sabi dito. Sabi niya. Okay, sabi niya, and if you belong to Christ, then you are Abraham's descendant, heirs according to the promise. Oh, see? Ibig sabihin, parang tayo din naging nakabahagi kay Abraham because of the Lord Jesus Christ. Ay, ibig sabihin, yung sinasabi ni Zacchaeus ng Panginoon sa Kristo kay Zacchaeus, sinasabi niya rin sa atin. Tagapagmana rin tayo. So, sabi niya, dumating ang kaligtasan bayang ito sapagkat ito'y lahi din ni Abraham. So, hindi na mahalaga kay Zacchaeus kung ano meron siya, pero ang mas mahalaga sa kanya ngayon is yung kayamanan na kanyang natagpuan, ang Panginoong Kristo. Kaya nga sabi ni si Saint Augustine, mga kapatid, kung aware kayo kung sino sa San Agustin. Grabe sa San Agustin yung buhay niya kung makikita nyo. Babasahin natin yung buhay ni San Agustin. Then nagkaroon siya ng later ng realization ng conversion. Nagkaroon siya ng conversion. Na-realize niya na sabi niya, God, you have created us for yourself. And our heart is restless until it find rest in thee. So, ganun na ganun nangyari kay Zacchaeus. Mayaman siya, pero something is lacking. Kaya nga, hinanap niya at gusto niya makilala ang Panginoon sa Kristo. Yung mga bagay sa atin, di ba? Example, hindi naman talaga makapagsasatisfy sa kung ano yung hinahanap ng puso natin, mga kapatid. Kaya nga kung titignan nyo, kung nahalata nyo, kung nahalata nyo, hindi nyo ba nahalata? Di ba? iPhone number 17 na ngayon, di ba? Meron na bang iPhone 18? Hintayin ko muna mag-iPhone 100 bago ako bibili ng iPhone. Ipon muna ako. Ipon muna ako bago ako makabibili ng iPhone. iPhone. Di ba? Alata nyo? iPhone 16, 17 na, sigurado by next 2026, baka may 18 na. So, hintayin ko mo mag-iPhone na rin. Bakit? Hindi ano. Kaya nga isang beses nag-post si Apple ng gano'n na merong iPhone 17. O the ultimate na raw. No, sabi ko, it's not ultimate. Kasi baka next time,
Next year, magkukuha na naman kayo, mag-launch na naman kayo ng iPhone 18. You see? Sinasakyan ni Apple yung kagustuhan natin. Kasi hindi tayo masasatisfy. Di ba? Hindi. Kaya ngayon yung sabi ni San Agustin, sabi, you have made us for yourself. And our heart is restless until it find rest in Thee, Lord. Yung kayamanan na meron tayo, hindi talaga yan. Meron pa rin, hungkag pa rin. Di ba? Kaya ngayon sinasabi ng Panginoon sa Matthew 16 verse 26, what does it profit a man if he gain the whole world, but if he lose his own soul? Diyo kung sapat na yun sa kayo yung kayamanan niya, ay bakit kinakailangan niya pahanapin ng Panginoon sa Kristo? Ay pasol lumabas. Okay? So, sabihin mga kapatid, na katulad ng sinasabi ngayon last, bago na tayo magtapos. Katulad ng sinasabi din sa John chapter 16. So, ibig sabihin na ang mga bagay nito mga kapatid ay yung mga bagay, mga kayamanan, hindi talaga yan. Yes, of course, bibigay ng kasiyahan, but a genuine happiness cannot be found of these material things, but only from the Lord. Ayun may sinasabi dito ang Panginoon sa John chapter 16 verse 33. Ito mga kapatid. Sabi niya, I have told you this so that you might have peace in me. Okay? I have told you this so that you have peace in me. Magkaroon tayo ng kapayapaan sa Kanya. Okay? At ang sabi niya rito, in this world, okay, sa sanlibutan ito, you will have trouble. In me, you will have trouble, but take courage, I have conquered the world. Sa ating pagkikipag-isa sa Panginoon Kristo, ay meron tayong kapayapaan. Ay, Brother Romy, kamusta? Pero dito sa daigdig, meron tayong kapigatian. Meron tayong mga alalahan. Marami tayong mga troubles. Pero sa pakikipag-isa natin sa Panginoon Kristo, meron tayong kapayapaan. Ibig sabihin, the material things that we have ay hindi makapagsasatisfy sa atin, hindi makapagbibigay sa atin ng kapayapaan. As a matter of fact, kung marami kang pera, dami mo rin problema. Dami mo rin problema, mga kapatid. Lalo na kapag yung mga anak mo, di ba? Meron nga kami kakilala eh. Dami niyang ari-arian na pundar. Pero, pagtanda niya, natatakot na rin siya. Sabi niya, sino kaya mga anak ko mag-alaga sa akin? Okay? Pag-awayan ng mga anak mo, yung ari-arian mo. Di ba mga kapatid? So, diyan natin malalaman na ang kapayapaan ay hindi natin makakamtan through these material things that we have. Kaya ako, hindi talaga ako kung may hangad man ako. Of course, gusto ko maghangad ng magandang cellphone para kapag mag-live ko na ito, malinaw. Ito, di ba, medyo malabo pa. Di ba? Naghangad din tayo ng mga ano, pero yung hangad natin, na magkaroon ng magandang cellphone, nakakonect pa rin sa kay Lord. Magamit natin sa Panginoon. Kung maghangad man ako ng iPhone, di ba, ang mahal-mahal, mas gusto ko ngayon, mga kapatid. Mas gusto ko bumili muna ng tinatawag na Bible na Ignatius Bible, Ignatius Catholic Study Bible. Yun yung bago. Mga 5,000 mahigit sa
tawag nito, sa Amazon is for 5 daw. Kaso lang mga 2 weeks yung shipping. Free na daw yung shipping for 5. Ignatius Catholic Study Bible, revised edition, second edition na yun. 20 years in the making. Ni Scott Hahn. Si Scott Hahn isang Catholic convert na dating Presbyterian minister. So yun yung gusto ko. Kung may magregalo sa akin ngayong December na itong Pasko, ay pagpipray ko kayo habang buhay, buong sambahayan nyo na pagpalain kayo. yun yung hangad ko. Yun yung pinag-ipunan ko. Not yung magandang cellphone. Of course, gusto ko ng magandang cellphone para magamit sa gawain ng Panginoon. Not for any other thing, but for the Lord. Diba? Magamit ka para sa Panginoon. Pero ang gusto ko ngayon is talaga yung Ignatius Study Bible, Catholic Study Bible, mga kapatid. Kasi makakatulong yun sa akin para makatulong din ako sa iba. Yun yung hangad ko. Kasi yung ibang mga bagay na yan, ano lang naman, of course, magkakaroon ka ng magandang bahay para may space ka sa mga alaga mong aso. Pero, ganun lang mga simpleng bagay. Sabi ko, kung pagyamanin pa ako ni Lord, 52 na ako ngayon, mga kapatid. Kung pagyamanin pa ako ni Lord, kung i-allow niya pa ako bubuhayin hanggang 80. Hindi ilang years ko na lang ma-enjoy, mga 28 years. 80, matanda na rin yun eh. Kaya nga sabi ko sa asawa ko, kapag magmatanda na kami, kaya habang bata-bata kami, biyahe kami ng biyahe, kung saan kami pupunta. Kung kaya namin, ng budget. Sabi ko, pag tumanda na tayo, apostolado na tayo, panalangin na lang tayo na manalangin sa bahay. Diba? Kasi ngayon, nakakarating kami kung saan-saan. Nagbibigay kami ng mga talk sa mga seminar. Dito sa Diocese ng Antipolo, ako nakarating na rin ko sa iba-ibang mga parokya, sa iba-ibang lugar. San Mateo, Marikina, Angono, Taytay, Cainta, Antipolo. Diba? Kahit pa paano. So, yun yung hangad ko, mga kapatid. Hindi yung kung anong mga bagay. Unahin ko lagi yung para sa Panginoon. At alam ko na si Lord na makatarungan. Sabi niya sa Matthew 6:33, di ba memorize natin yan? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all those things shall be added unto you. So, inaangkin natin yung mga pangako na yun, mga kapatid. So, maybe that's by now, mga kapatid. Talong. At God bless sa lahat ng mga nag-likes, 154 na likes, yung mga nag-tap na screen, yung mga dumaan, Sister Teacher Arley, si Rick, si JPD, si Judith Miranda, si Faith Ate, Rosemary Hugo, saka si Rosetta. Pagpalain tayo ng Panginoon, kayo ng Panginoon, kasama ng inyong sambayan at mga ari-arian at mga taong malapit sa inyo. So, ang isa lang naman sa panalangin ko sa Panginoon, kasi sa dami din ng mga taong nagkakaroon ng connection sa akin, alam niyo, ang isa sa prayer ko, regular prayer ko actually, is yung Lord bless all those people na nagkakaroon sa akin ng connection sa anumang paraan, whether in negative or positive na paraan, ikaw na po magpala sa kanila. So, kaya lahat na may connection sa akin, si Lord, naintindihan niya yun. Alam ko naintindihan, Lord, ikaw po magpala sa lahat na nagkaroon ng connection sa akin. Nawa, pagpalain indeed ng Panginoon. Tunay nga na pagpalain ng Panginoon yung mga nakakonect sa account ng Simply Catholic. They are almost 38,000 mga kapatid. Lahat yung 38,000 na yan ay nawa, pagpalain ng Panginoon. Lalo na yung mga nagpapalo, nag-likes na naghahangad ng kabutihan sa akin, ay nawa, ibalik sa inyo ng Panginoon din yung kabutihan na hinahangad nyo para sa akin, sa inyo, ganun din, ay gawin dinawa ng Panginoon, mga kapatid. Sapagkat isa sa katangian ng Panginoon na gustong-gusto ko at paborito ko is yung kanyang katarungan. Mga kapatid, kaya kung ano yung gusto mong nais na kabutihan sa kapwa mo, alam ko na gawin dinawa ng Panginoon sa iyo. So akin,
ito sample mga kapatid. Halimbawa, nakabili ako ng, hindi naman ako mayaman, bumibili ako ng mga ukay-ukay. Alam nyo ba na tuwing maglalaba ako ay Lord, naalala ko yung Lord ko, sino man po may-ari nito. Sino man po unang nagmamay-ari nitong ukay-ukay na nabili ko, Panginoon, pagpalain mo po na siya, kung buhay man siya, kung buhay pa sa kanyang sambayan at angkan. Kung yumahaw na siya, nawa tanggapin mo siya at kabagan, tanggapin mo siya sa iyong kariyan. Nakakatawa mga kapatid. Pero I'm praying for that. Connection. Lahat ng mayroon ng connection sa akin, talagang pinagtyasagaan ko may pagdasal. So, nawa, kayong lahat na nakipag-connect sa akin sa araw na ito at sa account na ito, nawa ang Diyos na mabuti ay tunay na pagpalain tayong lahat. Ingatan tayo at ligtas sa mga mabibigat na mga pagsubok, sa mga malulubang karamdaman, sa stroke, sa cancer, sa kidney failures, sa mga disgrasya, sa mga sakuna, sa lindol, sa baha, sa mga anumang mga evil intentions ay iadya nawa tayong lahat ng Panginoon. Especially today, iligtas nyo tayo at huwag iligtas nyo tayo sa mga bagay beyond our control, mga kapatid. So, that is by now, ang Diyos nawang mabuti at makatarungan, mahabagin at mawain, mapagpala, at lahat nais na lahat tayo maligtas, na naghahanap sa atin tayo mga nawawala, ay hanapin nawa ang mga miyembro ng ating mga pamilya, ang miyembro ng inyong sambayan, mga anak na tila baga nawawala ng direksyon, hanapin sila ng Panginoon, ipuin sila ng Panginoon, at ibalik sa maayos na disposisyon ng kanilang mga buhay, mga kapatid. Susunod, that is by now, may God keep us safe and sound sa araw na ito. God bless us all, mga kapatid.